Irritation, pamamaga at pamumula at iba pang skin discomfort ay pwedeng mangyari sa balat mo kapag gumamit ka ng kojic acid. Sa kahit na anong brand at kahit na anong type na mayroong kojic acid, soap, lotion, creams, or serum, kahit na ano pa yan, kailangan FDA approved. It's me again, Ganda Pilipinas sa Espanya. Welcome back sa aking channel. So for today's beauty episode, pag-uusapan natin ang kojic acid. Kasi may mga nare-receive ako ng mga komento at mensahe na yung gumamit daw sila ng sabon na may kojic acid ay lalong umitim yung kanilang mga skin, namula at nangate. So, yun lahat ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin kung paano maiiwasan na hindi magkaganon yung inyong mga skin. Tulad ng dati, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pag may bago akong uploads. Okay, so let's start. First, ano nga ba ang kojic acid? So, babasahin ko sa inyo, ang kojic acid is a chemical produced from different types of fungi. It is also byproduct of fermented soy sauce and rice wine. Kojic acid is sometimes used in the food industry as a natural preservative. One of the main uses of kojic acid, however, is in some health and cosmetic products. Kojic acid is sometimes used in health and beauty products to lighten the skin. It may be used to treat skin conditions such as sun damage, scars, and age spots. So, based sa nabasa ko, ang kojic acid, pagdating sa mga products na beauty products, ang kojic acid ay binablock niya yung tyrosine na mabuo to prevent the production of melanin. Pagdating sa mga beauty products na may kasamang ingredients na kojic acid, yun ang ginagawa ng kojic acid. Binablock niya yung tyrosine na mabuo to prevent melanin production. Ibig sabihin, kapag nababawasan ng melanin production, doon na pumapasok yung lightening effect sa ating mga balat. Commonly, ang kojic acid ginagamit sa mga beauty products na tulad ng lotion, creams, serum, at kahit pa sabon. Number 1 na benefits ng paggamit ng kojic acid. Number 1, anti-aging. Kasi binabawasan nito yung appearance ng sunspots and dark spots na cause ng sun damage. Kaya nagkakaroon ng anti-aging effect. Second na benefits ng kojic acid, treat melasma. Yung melasma, ito yung pag-dark ng skin after ng pregnancy o after mga anak ng isang babae. So, sa paggamit ng kojic acid, naglalighten yung ating mga melasma. Personally, nagkaroon ako ng melasma noon nung mga anak ako. So, 11 years ago, meron akong melasma. Yung itsura ng melasma, ito yung gray, brown, or gray patches na makikita mo sa iyong face. So, yun yung nagkaroon ako bukod pa sa mga pimples ko noon. Third benefits of kojic acid, binabawasan nito yung appearance ng scars. Paggamit ng kojic acid, binabawasan niya yung discoloration na meron ka sa iyong scars. Although, hindi niya nababawasan yung kapal ng iyong scars, pero nagagawa naman itong paputiin o paglighten yung iyong scars. Nagagawa naman ng kojic acid na bawasan yung dark pigmentation sa iyong scars. Kaya ang nangyayari, napapansin mo na naglalighten. Pumunta tayo, pag-usapan natin yung safety. Importante na alam mo ang tamang paggamit bago ka gumamit ng kojic acid. Importante na alam mo ang tamang paggamit ng kojic acid kahit pa sa anong forms, creams, lotion, soap, or serum. Importante na alam mo ang direction to use niyan para maiwasan mo na masira yung sarili mong balat. Kung yung cosmetic product na bibilhin mo ay may kojic acid, make sure to check na kung FDA approved yan. Bakit kailangan mo i-check kung FDA approved yan? Sa Facebook lang,
marami akong nakikita na nagkalat na nagbebenta ng mga scrap soap claiming na kojic acid soap yon. Pero pansinin mo, wala silang tamang label at wala silang tamang packaging. So dun pa lang magduda ka na kung may FDA approved sila. Kasi nga wala silang tamang label, wala rin tamang packaging. So FDA approved. Remember, kahit pa sabon, kailangan FDA approved. Kahit pa sabon lang yan. Kailangan FDA approve yan kung ang sabon ay nagkiklaim na to beautify skin, whitens, and moisturize. So, kapag may ganun na, kailangan FDA approve na siya. Talaga na FDA approve yan kahit pa sabon kasi ibig sabihin na check ng FDA yan na yung kojic acid concentration na nasa product ay safe. Kasi ang resulta sa skin kapag hindi tama yung kojic acid concentration na nasa mga creams, lotion, sabon, and serums, ang resulta nun ay irritation ng ating mga balat. Okay, so tapos na tayo sa benefits, tapos na rin tayo sa safety ng paggamit ng kojic acid. Now naman, ang pag-uusapan natin ay ang risk sa paggamit ng kojic acid. Kapag gumagamit ka ng kojic acid, madali kang magka-sunburn. Why? Bakit madali kang magka-sunburn kapag gumagamit ka ng kojic acid? Kasi ganito yan. So, kanina sa first part ng ating video, nabanggit ko kanina na binabawasan o binablock ng kojic acid ang tyrosine para mag-produce ng melanin production. So, ibig sabihin, yung melanin production, yun ang nag-prevent sa ating mga skin. Pinoprotektahan niya yung ating skin laban sa UV rays. Kung wala yung melanin na yun, ibig sabihin, prone na tayong magka-sun. Ang melanin ang nagkakos ng pag-dark ng skin natin. Ito naman ang pumoprotekta sa mga skin natin laban sa sun damage due to UV rays. Ngayon, paano maiiwasan na magka-sunburn? So, tulad sa akin, alam nyo naman na gumagamit ako ng Kojisan soap na may kojic acid. So, simula gumamit ako nito, lagi akong naka-lotion na may SPF 50 pataas. So, ngayon, ang ginagamit ko ay yung lotion ng Glutax na may SPF 85. Sa face naman, I make sure na naka-sunblock ako na may SPF 50. Second risk, kung may sensitive skin ka na tulad ko, pwede kang magkaroon ng contact dermatitis. Contact dermatitis, ito yung pangangate, pagkakaroon ng rash, pamumula ng ating mga skin habang gumagamit ng kojic acid. In some cases, may mga nakakaramdam pa ng pain at saka blisters. Sa akin, sa paggamit ko ng soap na may kojic acid, never ko namang naranasan yung rashes, pamumula, at saka pangangate. Pero, sobrang nag-dry yung skin ko nung gumamit ako ng kojic acid soap. Kaya importante sa akin na well-moisturize yung skin ko after ko maligo. Gumagamit ako ng hydrated lotion ng Dove. Ginagamit ko pa yan. Bukod dun sa Glutax na ginagamit ko na may sun protection, gumagamit pa ako ng ibang lotion para naman ma-moisturize yung skin ko. Sobrang nakatulong talaga sa akin yung paggamit ng kojic acid soap, particular na sa brand ng Kojisan, kasi nakita ko talaga yung effect ng lightening, anti-aging, pati yung aking mga dark spots na wala, and yung aking melasma dati dito sa face ko na wala din yun. Ang may papayo ko doon sa mga gustong gumamit ng kojic acid, kung gagamit kayo ng mga beauty products na may kasamang kojic acid, please make sure i-check nyo muna kung FDA approved ba yan, at always follow the product direction kung paano siya gamitin. Kung nakakaramdam ka naman ng kahit na anong irritation sa balat mo sa paggamit ng mga produkto na may kojic acid, observe mo yung sarili mo ng 3 to 5 days. Pag hindi nawala, i-stop mo na, at ang magpatingin pa rin sa doktor ang pinakamainam na gawin. Kung irritated na ang skin mo bago mo pa maisipang gumamit ng kahit na anong produkto na may kojic acid, huwag ka nang gagamit ng kahit na anong produkto na may kojic acid kasi pwedeng lumala yung iyong problema mo sa balat. Okay, so thank you for watching my love. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayon. Bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pag may bago akong uploads. Kung nagustuhan mo itong video na ito at naging informative sa'yo, please give me a thumbs up. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye! Thank you!